Good afternoon guys. Bali, andito tayo sa sa aming property dito sa sa Gulod. So, binisita natin ang area para na rin sa ating promote, para makita na rin natin ang area kung hanggang saan yung mga na dito na mga tumubong damo. Dati kasi ito ay kinuakwari. So nung time na mga bata kami, dito kami nag-i-stay. Tatanim kami ng palay dito sa area na to. So ayan, yan yung tubigan namin. Ayan, dito kami nagtatanim ng palay. So ito nga, kahit umuulan, tuloy tayo sa ating pagbablog. Ayan, no, may mga kalabaw dito. At saka baka. Pupunta tayo dun sa bandang Silangan, Kanluran, kung saan andoon yung dampa na ginawa ng aking mga pinsan. So balak ko rin dito magtayo ng isang dampa din. So isa sa ipinunta ko dito ay yung paghahanap din ng pwesto. So mamaya sasamahan nyo ako sa paghahanap ng area na pwede nating gawing dampa, para sa ganon tayo ay makapag-picnic pagka tayo ay nag-hiking dito sa bukid. So ayan guys, ang lakas na ng ulan, no? So ayun ang kubo, layo-layo pa. Eto guys, sayang yung yung mangga, nabuwal na lang. Ito yung isa na pinangunguhaan namin ng mangga. So ayan, no, nabuwal na lang siya. Sayang. Ang lawak nga pala nito guys ay 3.3 hectares. Ang lawak nito. So ito ay ibinebenta rin namin. Kung meron kayong alam na buyer dyan, pwede nyo akong kausapin para malaman kung ano yung details ng lupa na to. So ito guys, dito na tayo sa kubo. Sisilong muna tayo pansamantala para tayo ay hindi mabasa. Ayan. Okay, papasok tayo sa loob. Ang ganda naman ng pagkakagawa nila dito. Ayan guys, so ito yung kubo na ginawa ng aking mga pinsan. Yan, meron na rin silang ginawa dyang upuan, tapos lamesa. Pwede ditong mag-picnic kung gusto nyo. Pag kayo ay may time, kontakin nyo ako. Gusto nyo dito sa bundok, picnic tayo dito guys. Ayan, ito yung tinataniman namin ng palay noong araw, nung mga bata pa kami. So ayan, malawak yan guys, hanggang dun sa dulo. Tapos ayan, hanggang dun sa baba. So nung araw, itong kubo na to,
ang dating kinatatayuan din ng kubo noon. So dahil ito ay kinwari, kaya medyo lumuang ang area. Kinwari kasi ito itinambak ito doon sa natipuan sa nasa costa. Doon itinambak yung mga lupa na nanggaling dito. So ayan, tumitila na. Siguro pwede na tayong lumabas ng konti para makapag-video tayo ng maganda. Ayan. Ayan guys, yung mga baka ng mga kapitbahay namin dito. So nung araw guys, dito may daan papunta doon sa baryo. Meron kami diyang malaking puno ng Indian mango. So ayun din ang aming pinangunguhanan pagka may namumunga siya. So ngayon, wala na. Ay, andito pa rin pala. Ayan siya guys, oh. Ayan. Andito pa rin. So hindi pala siya na bual, hindi siya nakasama sa pagbual noong kinuwari ito. Ayan guys, oh. Ayan yung Indian mango, buhay pa rin pala. Alright. Tapos doon sa area na yon, meron kami ditong balon na maliit. So siguro nasa mga 1 metro lang ang lalim. So may balon na, malakas ang bukal dyan sa area na yan. So ayan yung mangga, oh, sayang, oh, nabuwal. Siguro guys, ito ay tinamaan ng ng kidlat. Kasi nagapak siya buhay pa naman yung kabilang side niya. Ayun, oh. Kita nyo ba yung ng side niya, buhay. Tapos yung puno niya, yun nabual. So malamang guys, ito ay tinamaan ng kidlat kaya siya ay namatay o nabual. Ayan, oh, sayang. Marami pa naman siyang bumunga. Tapos dito sa area na to, ito yung ilat. Diyan kami nangunguha ng mga hipon. Mga bata pa kami. So may ilat siya diyan na parang layon, swimming pool na maliit. So diyan kami naliligo noong mga bata pa kami. Hanggang ngayon guys, andito pa rin siya. Tara, puntahan natin. Ayan, oh. Maganda ditong mag-alaga ng ng mga kambing at saka mga itik. So ngayon guys, maputik na. Dati kasi ito tubigan to Diyan kami dumadaan sa Pilapil. So ayan guys, oh, kung makikita nyo. Ayan siya. Diyan kami naliligo. Diyan kami nangunguha ng mga hipon at saka katang. Ayan. Itong puno na to guys, nung araw wala to. Wala yan puno ng akasya na to. Wala yan. So as in ilog siya. Ilog siyang maliit na parang tawag dito. Yung ilat, hindi naman ilat So ayan. Hanggang doon yan sa baba. Hanggang doon sa may kawayan na yon. Ganyan siya. So napabayaan lang siya noong hindi na matrabaho ng aking mga
tiyuhin. So nung kami nag-aral na sa Maynila, bihira na rin kami pumunta dito. Kasi nga wala namang sinasaka na. So tumubo na ng tumubo yung mga malalaking puno. Isa itong akasya na nandito. Napakasarap balikan nung araw. Oh, ayan oh. Ito siya. Tapos punta tayo dito sa may ano. Sa may gitna. May burol. Para makita natin yung kabilang side. Alam nyo guys, itong area na to, itong pupuntahan natin ngayon, ito ay napaka taas nung araw. Ayan okay, kung makikita nyo, puro bato na siya. Oh, ayan oh. Hindi siya nakayang kudkurin ng mga bako. Ayan. Kasi napakatigas nito. Ayan, pataas ito nung araw. Ang gitna nito guys, parang burol. Ayan. Yan, simula dyan. Yan, kung nakikita nyo guys, yan. Burol yan. Nung araw, nung hindi pa kinukuwari. Siguro, kung ibabase natin, ang taas niya. Yan puno na yan. Yan puno na yan. Hanggang dyan. Hanggang dun. Ayan, hanggang dyan. Ganyang kataas, mga guys, ang lupa na to nung araw. Kasi, ayan, yung kinatatayo ng puno na yan, yan yung pinaka mababang area. So, dyan kami nagtatanim ng palay. So, itong area na to, noong burol pa siya, patag siya sa ibabaw, patag. Pero style burol. So tinatamnan namin siya ng mga balatong, kung ano-anong mais, yan. So noong hinukay na, ayan na ang itsura. Flat na siya. So inilevel lang siya dito sa tubigan. Sa tubigan namin nung araw. So ayan na siya. Tinutubuan na rin siya ng mga damo. Pero noong time na ano, na talagang kinukuwari to, parang nakakapanlumo na tingnan. Kasi yung dating ganda ng lupa, sinira. So wala naman akong magawa noong time na yon kasi hindi naman ako yung nag-handle nito, kundi yung mga tiyuhin ko na ano, na nabubuhay pa. So nung sila'y namatay, so sa akin na ipinagkatiwala ng mga tiyahin ko na buhay pa ang pamamahala dito. Ayan. Siguro nagustuhan nyo yung area ko, yung area namin dito. So mamaya samahan nyo ako doon sa pagtatayuan natin ng ano, ng kubo-kubo. So gusto ko rin magtayo dito ng kubo, guys. So yun na lang muna. At umuulan na naman. So sisilong muna tayo uli. Bye bye guys. See you later.